Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, iminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap ng Pasko ng pagkabuhay, Ikaw ay naging pagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo ang aming isakatuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at mga Saduceo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinunong saserdote, si Caiphas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapinunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?" Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, "Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga-Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kayo si Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoon Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagmalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na ito, ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo, poon, kami ay ligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon
ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang poon ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga-Kana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing yaon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isda na huli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat, kahit gaano karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Sa isang kanta ni Evie Dancel ng pamagat ay bawat daan. Sinasabi doon ang isang magandang linya. Nag-iisang tiyak sa 1,000 duda. Ganito si Jesus
at ang kanyang mapaghimalang pag-ibig na ipinamalas niya sa bawat isa. Sa ating pong mabuting balita, matapos masaksihan ng mga apostoles ang kwento ng Calvary, sila'y bumalik sa kanilang pinanggalingan at nagsimula muli ng panibagong buhay. Inayos ang bangka at inayos ang lambat, dahil ito ang kanilang hanap buhay. Kaya naroon pa rin yung takot, naroon pa rin yung pangamba sa mga apostoles. Hindi po nila lubos maunawaan ang pangyayari na nangyari kay Jesus. Si Jesus ay katiyakan sa gitna ng pangamba. Wala silang huling isda, balot ng pangamba at kawalan ng pag-asa. Subalit sa gitna ng kanilang pinagdadaanan, pinamalas ng Diyos ang kanyang kabutihan. Lahat ng imposible ay naging posible sa Diyos. Lahat ng imposibleng bagay kayang gagawin ng Diyos. Ganito po magmahal ang Diyos sa gitna ng pinagdadaanan ng kanya mga apostoles. Kaya nais ipakita ni Jesus kaya mga alagad yung naganap na himala. Una, pagpapasakop ng mga alagad ni Jesus. Naganap ang isang himala. Nakinig sila sa Diyos. Nakinig po sila kay Jesus. That submission of oneself is a total surrender to God. When we freely submit ourselves to Him, miracles happen. I believe in miracle. Miracle begins with the act of love. When we love, we can make miracle. The more we love, the more miracle we can make in our life. Totoo at tunay ang himala ng Diyos. Kapag gumalaw ang kamay ng Diyos, lahat ay biyaya. Pagtitiwala sa Diyos, ito yung total surrendering to the will of God. All our unanswered prayer are answered when we trust to the good Lord. Kailangan lamang ng Panginoon yung tiwala, tulad ng ginawa ni Simon Pedro. Kahit pagod sila, kahit tula silang huling isda, pagtitiwalang ito ay nagpapaliwanag na ang kagandaang loob ng Diyos ay walang hanggan. Patunay at nais niya iparating sa bawat isa. Ganon po magmahal ang Diyos. Ganon po katindi magmahal ang Diyos. At sinabi doon, maghapong walang huli, isa lang po ang sinabi, lower your nets. Ibaba niyo po ang inyong lambat sa aking kanan. At doon nagkaroon ng isang malaking himala. Ang daming huli. Punong-puno ang lambat. At
kitang-kita natin yung himala ng Diyos. Magaling ang mga apostoles, sanay sa dagat, sanay sa trabahong pangingisda ang mga apostoles. Subalit walang kwenta ang lahat kapag sarili lamang ang bida. Kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin yung awa ng Diyos. At hindi tayo pababayaan. Mahal ng Diyos ang bawat isa. Itong tawag natin the power of presence. Makapangyarihan ang presensya ng Diyos sa bawat isa. Babaguhin tayo ng Diyos at ibabalik sa atin kung ano mang nawala. Bubuin muli tayo ng Diyos. That's the power of presence. Gusto niyo bang magkaroon ng himala? Pasakop tayo sa Diyos at magtitiwala tayo sa Kanya. Hindi niya ipagkait ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang pagmamahal, dahil mahal na mahal po tayo ng Diyos. Amen. Nanatili sa ating piling ang Panginoong Jesucristo upang patnubayan ang gawain ng Kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa Kanya na may ganap na tiwala at sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang buong simbahan, naway pagpanibaguhin ng biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoon, muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, binalik mo kami sa iyo sa pamagitan ng muling pagkabuhay na iyong anak. Dinggin mo ang aming mga panalangin. Palakasin mo kami sa pagpatutuo sa aming panampalataya sa muling pagkabuhay. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Malay kapatid, upang pagkain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay.
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng kaloob at ang aming mga alay upang ang aming kahilingang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Ngayong gabing pinagdiriwang, lalong ngayon pinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas ay maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad niya ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilubig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, ang pag-asa at pagkabuhay ay aming makamit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikang bukal ang tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, maging banal ang kaloob na ito, upang para sa maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon, inabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Ganito naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling api mo simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ganyan din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo bidapating kami lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birheng Maria, Ina ng Diyos,
kaisa ng mga apostol at lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sabay-sabay po nating awitin ang panalangin itiduro sa atin ng ating Ama, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungahin mo aming panampalataya, tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan Magbigay po tayo. kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin pagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang pinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niya na siya nagbibigay galak. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.